kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, light up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and let you high. Christ He did, and I am here in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayong pong umaga ay sasamahan tayo ng ating mga kabataan na tinuruan sa praise and worship sa piano. Hallelujah. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Great unknown, your feet may fail, and there find you in the midst, and oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign will be my guide. Your peace surrounds me. They never fail. You won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I
walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Whoa, keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Patuloy po tayong umawag sa Panginoon.
won't light up, mountain won't light up, coming after me. Snow won't kick down, now you won't tear it out, coming after me. Snow shine won't light up, mountain won't light up, coming after me. Snow won't get down, light won't tear down, coming after me. Snow shine won't light up, mountain won't light up, coming after me. Snow won't get down, light won't tear down, coming after me. Sunshine won't light up, mountain won't light up, coming after me. Snow won't get down, light won't tear down, coming after me. Over will be never-ending, reckless love now. Knowing chases me down, flies to the back. He's a 99, and I didn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Going over will be never-ending, reckless love of God. Going over will be never-ending, reckless love of God. And going chases me down, flies to the back. He's a 99, and I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. And going over will be never-ending, reckless love of God. Yeah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, good morning po. Medyo madaming wala, ano po. Ate Mylene niya wala dahil yung nanay niya 2 araw nang naka-confine sa ospital. Kaya 2 gabi na rin walang kasama sa bahay. Bumagsak daw yung sodium. Asin lang yun, ano po. Asin lang, pero nagsuka, sumakit yung tiyan. At siyempre, mababawasan ng sodium. Sabi ko, pokari lang yun eh. Pero yung mga doktor, ganun talaga. Gusto, pakumpay. Kasi yung, ano yun eh, electrolytes, yung sodium, potassium, saka magnesium, ano, na mabilis nating iihi, ano, pag nagdudumi ka, mabilis mawala yun. Pero yun lang ang katabat nun. Kaya yung iba, asukal, tsaka asin sa tubig para mabilis makabalik. Ano. Pwede ba nating talagang ganito yung boses ko? May echo ba yan? Kaya alisan ng echo. May echo ba? Wala naman. Ayoko yung para nasa loob ako ng kuweba o na... Okay, purihin ang Panginoon. Ano, very interesting yung ating pag-aaralan ngayon. Ano, at alam nyo, dapat
nalalaman natin, natutuklasan, nagpapalaya sa atin kasi good news yan, mabuting balita, nagbibigay sa iyo ng kapanatagan, kapayapaan, ganun ang katotohanan. Ganun ang katotohanan. At ganun ang good news. No? Umuwi tayo, napayapa, napanatag, at may bagong natutuhan, mga kapatid. Amen? Okay, after po nito, tatakbo ako ng bliss sapagkat meron po kami meeting. Title ng ating pinag-aaralan ay Bumalik na ba si Jesus noong 70 AD? At tayo po ngayon ay nasa 2025 AD na tayo ngayon. Yung AD after death. Dapat sana yun AR after resurrection. Pero masyadong binibigyan din yung death. After death ni Jesus, 70 AD. Ang Panginoon, 33 AD namatay after death. At 33 AD and a half. Pagkatapos noon, umakyat na siya sa langit. So bakit ganito yung ating pinag-aaralan? Did Jesus already return in AD 70? Di ba pastor tayo naghihintay sa maluwalhating pagbabalik ng Panginoon? Yun kasi ang itinuro sa atin sa LJF. Kasi po mga kapatid, ang totoo niyan, iba-iba ang turo ng mga born-again Christian. Nagkataon lang na ang turo sa atin, ang posisyon ni Pastor Malapas ay futurist. Ibig sabihin ng futurist, nakatingin sa future ng pagbabalik ng Panginoon. Pero merong mga preterist tayong kapatid na bumalik na ang Panginoon spiritually at siya po'y naghahari ngayon spiritually sa puso natin. Ito yung sinasabi nating maaayos ang mundo ng natural, hindi sa pilitan. Kasi kung babalik ang Panginoon, physically, hindi magiging natural ang kaayusan ng mundo. Marami siyang babrasuin. Marami siyang pipilipitin. Gagawa siya ng mga himala, supernatural na mga bagay. Ialis yung mga nuclear, yung mga sandata, yung mga sakit, ba't pa niya hinayaang ang mundo ay magkasira-sira? Kung ganun din daw ang purpose. So, ako, nahahalata niyo ako sa posisyon ko, pero patanong po ito. Mga kapatid, interesado ba kayo? Patanong po ito. Kasi ayaw ko na talaga ayaw ko na talaga, kasi matagal na panahon ako na yung doktrina ng church, dapat diyan ka, huwag ka lalabas. Kahit marinig ko sa labas, huwag mong papaniwalaan. Baka maligaw ka. Ngayon po, binibigyan ko na kayo ng laya. Ng laya na pumili talaga. Di ba kami po ngayon, may fellowship kami, Balanga Ministerial Fellowship. May iba-iba po kami. Iba-iba. Nagkakasundo kami sa malalaking doktrina, gaya ng Trinity, si Jesus ay Diyos at tao. Pero pagdating dun sa end times, yung mga minor na daw, yun. Pwede na kaming hindi pare-pareho doon. At ito yung tinatalakay natin ngayon. Mga minor lang. Walang epekto sa kaligtasan natin. Kahit na ang katabi mo futurist, ang katabi mo naniniwala, bumalik na ang Panginoon. Kasi napakatagal naman. Napakatagal na hindi na siya bumalik. So, tingnan lang natin, mga kapatid. Sabi ko nga, importante yung pinapaniwalaan mo. Ito ang magdadrive ng buhay mo. Alam niyo, bago ako umalis, nanonood ako ng YouTube. At aksidente, tapos na yung pinapanood ko, ay sumunod yung kay John Lennon. Yung pumatay kay John Lennon ng Beatles, nakabasa lang ng libro. Ang pumatay kay John Lennon, born again. Born again siya. At idol na idol niya, si John Lennon, sinusundan niya, talagang iniidol niyang mabuti. Pero bigla, nakabasa lang ng libro, namuhi siya kay John Lennon. Ang dami na niya ibinubutas kasi si John Lennon, sabi niya, sikat pa siya kay Kristo. Sikat pa daw ang Beatles kay Kristo. Nagalit siya. At saka yung kanta niyang Imagine no hell below us, no religion, sabi niya, gano'n yan, John Lennon. Inabangan niya sa tirahan si John Lennon, paglabas ay binarin, mga kapatid. Dahil lang sa libro na nabasa niya, kita niyo po yung belief, yung paniniwala, nakita niyo po, kaya napaka-importante yan, i-drive ang buhay mo, hindi lang. Yan ang lalabas sa bibig mo, yan ang maririnig ng mga anak mo at kaapu-apuhan mo.
Kaya kung ikaw ay naghihintay sa second coming, na talagang, ang rapture po kasi na ipinanganak noong 1800s lang, talagang nakakatakot po talaga mga kapatid. Ulitin ko, sasabihin ko sa inyo, ang turo doon, ang eroplanong born again ang piloto ay mawawala at babagsak ang mga eroplano. Ang mga train na born again, ang mga driver, ganun din ang taxi driver, lahat na nagda-drive, mawawala ang driver kung born again. Ang doktor na kasalukuyang hawak ang puso, ino-operahan, ay biglang mawawala. Kawawa naman yung ino-operahan, bigla na wala yung doktor, kukunin sila ng Panginoon. Lahat ng tumanggap lang daw kay Kristo, kukunin ng Panginoon. Kasi gugunamin na yung mundo, magkasama yun. So lumikha yun ng mga libro. At nabulok po yung mga libro ni Tim, ewan po, sunod-sunod yun. Ang pamagat, Left Behind. May pelikula rin Left Behind, part 1, part 2. Nakakatakot yung kasi ang istorya, maiiwan ka. Doon sa Left Behind, ang mismong naiwan, yung pastor. Yung pastor na rapture ang membro niya, naiwanan yung pastor. Pinapakita ng Left Behind na walang excuse, pwede kang maiwan. Ganun daw. Kaya, mga kapatid, gusto kong sabihin, mapayapa ang future natin. Mapayapa ang future natin. Ipanatag nyo kalooban nyo. Gaya po ngayon, meron na po ngayong mga churches na dahil nangyayari sa Israel, sinisiris nila ang Revelation ngayon. At verse by verse, pinag-aaralan na naman ng Mateo 24. Sana lang makita nilang mabuti. Ayaw ko lumitaw na mayabak. Pero mga kapatid, iniwanan ko na yun simula nung dumami yung information sa Google, sa internet, mga hindi natin naririnig natin ngayon, nakikita natin ngayon. Kasi nga, ang libro lang noon, Biblia, Tagalog, wala na, kanya-kanyang interpret, mga kapatid. Walang suporta. So, did Jesus already return in AD 70? Tanong ng marami, are we living in the last days? Pero pinag-aralan na natin, ang last days, panahon nila. Last days pala yon ng covenant ni Moses na umabot ng 1,500 years. Nandiyan pa po kaya? Are we living in the last days? Ganyan na makikita natin ngayon sa mga internet, mga kapatid. What to do when the end of the world is at hand? Ano daw ang gagawin mo kung papalapit na? So marami pa rin ngayon, majority, mga kapatid, nakararami kay born again o hindi, naniniwala pa rin na ang katapusan ng mundo ay mangyayari sa hinaharap. No? All eyes on Israel. Why? Because ang Israel ang pinakamalaking palatandaan kapag magugunaw na daw ang mundo at darating na si Jesus. Pero nakita natin, lahat ng yan nasa likuran na. Anong nasa likuran na? Lahat ng yan dumaan na at hindi na dadaan kailanman, mga kapatid. Alam nyo ba kung may mga naniniwala sa pagbabalik ng Panginoon sa hinaharap, meron ding naniniwalang bumalik na ang Panginoon noong 70 AD. Yung iba, ginagawa nating patanong, is Jesus' kingdom physical or spiritual? Mga kapatid, kasama ito sa pinaglilibatihan. Ngayon, ang kaharian bang sinasabi ni Jesus ay physical, meaning nandyan siya, nakaupo sa parang Malacanang, at may mga senator, at may mga gabinete. Ganun ba ang gagawin ni Jesus? May mga gobernador? O ang kaharian niya ay spiritual? Kagaya ngayon, na lahat tayo naniniwala, naghahari si Jesus sa puso natin. Tama po ba? Si Jesus ay nasa puso, nananahan sa mga tao, kahit ang mga taong hindi nila alam. Isang araw malalaman nila, at magsisimulang maghari si Jesus sa kanilang mga buhay. No? Ito po, history proved Jesus returned in 70 AD. Ang kasaysayan daw mismo ang magpapatunay, bumalik na siya noon. No? Ito rin, Jesus came back already. Heaven and earth pass away. Ang heaven and earth, yung templo yon. Kasi si Jesus to nagsabi, langit, lupa, ay lilipas, ngunit ang salita ko hindi lilipas magpakailanpaman.
Pero natuklasan natin, ang heaven and earth pala sa mga Hudyo, sabi ko basahin natin ito ayon sa kanilang tradisyon at kultura at paniniwala. Ang heaven and earth pala yung templo. May part ng heaven, may part ng earth. Yung heaven, yung Holy of Holies, doon bumababa ang presensya ng Diyos. Ang earth, yung kalahati ng templo. So, nagtatagpo ang langit, ang lupa, kinatatagpo ng presensya ng Diyos ang tao doon sa templo. Kita niyo po? Yun, pag sinabi mong heaven and earth, yung temple yun sa kanila, mga kapatid. Meron naman talaga naniniwala dumating na ang Panginoon. Yung iba patanong, did Christ already return? Did Christ already return? Did Jesus already return in 70 AD? Kita nyo? Meron sa kanila questionable, meron naniniwala, meron hanggang ngayon, sabi ko nga, majority naniniwala, kasama tayo na ang Panginoon darating. Kasama tayo dati. Pero binibigyan ko kayo ng bagong view. So, did Jesus already return in AD 70? Yan ang tanong natin ngayon. Iba't ibang paniniwala ng mga Kristiyano. Pakita ko sa inyo. Iba't ibang paniniwala. May katapusan ng mundo? Walang katapusan ng mundo? Babalik si Jesus sa hinaharap? Bumalik na si Jesus noong 70 AD. Ano pa? Jesus' kingdom will be physical kingdom. Jesus' kingdom is a spiritual kingdom. Yan. Yan ang mga bagay na paniniwala ng mga born-again Christians. Kahit hindi born again. Actually, Catholic, naniniwala din po na darating si Jesus. Darating si Jesus. Ewan po ang saksi ni Jehovah. Hindi pa. Hindi pa. O hindi na babalik. So, eschatology po ang tawag dito, mga kapatid. Ito po subject sa Bible school namin. Ang tawag eschatology. What is eschatology? Study of last things. Pag-aaral ng mga bagay sa huling araw. Study of last things. Kaya, ito po tinuturing na minor lang. Pwedeng magkaiba-iba. Kagandahan ngayon, mga kapatid, naririnig nyo yung ibang view. So, bahala na kayo doon. Hindi naman sinabi ng Panginoon doon, kapag mali ang paniniwala mo, sa end times, hindi ka maliligtas. Walang ganun. Alam mong ganun. Kapag mali ang paniniwala mo sa mga huling araw, hindi ka maliligtas. Walang ganun sa Bible. Talagang magkakaiba-iba po. Yan, mga kapatid. Pwedeng magkaiba-iba. Ang tawag ng iba, again, mga kapatid, huwag kayong bibideo, katapusan ng mundo. Tawag ng iba, katapusan ng panahon. Ang tawag ng iba, Great Tribulation, malaking kabigatian, and then, second coming of Jesus. Magkadikit po yan, mga kapatid. Magkadikit po yan. Okay. Balikan natin ito, balikan natin. Meron na naman tayong makikita dito. Mateo 24:3, ready na kayo? Mateo 24:3, ready na kayo? Habang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ang mga alagad niya at nakipag-usap ng sarilinan. Ito yung sinasabi natin, sinolo nila si Jesus. Kasi sabi ni Jesus, walang patong nakapatong sa kapwa patong. Natakot sila. Gusto nilang magtanong. So sinolo si Jesus at tinanong. Ito yung tanong, pinakamahalagang tanong noon at hanggang ngayon. Sabihin niyo po sa amin, sabi nila kay Jesus, kung kailan mangyayari ang sinasabi niyo. At ano daw, ang palatandaan ng muli niyong pagparito at ng katapusan ng mundo. Magkadikit. Nakita niyo yan? Marami hindi nakakakita nito. Muli niyong pagpalito at katapusan ng mundo. Magkadikit yan. Ang pinag-aaralan natin, last na Sunday, mga pinag-aaralan natin, katapusan ng mundo, end times, ni Moses, Old Covenant. Pero nakadikit yan, hindi nyo alam, muli niyong pagpalito. Okay? Diyan po kayo? So, himayin natin yung talatang yun. Pag hinimay natin yun, ganito lang ang pag-aaral na mensahe. Pag hinimay mo yun, kailan mangyayari ang sinasabi nyo? Point number 1. Point number 2,
Ano po ang mga palatandaan ng muli niyong pagparito? Point number 3, at ng katapusan ng mundo pag panahon. So kapag hinimay mo yung talatang yon, yan po yon. Tatlo siya. Kailan? Number 1 yon. Number 2, ano mga palatandaan? Nagbigay si Jesus ng mga palatandaan. Diba? And then, number 3, katapusan ng panahon at ng mundo. Amen? Andiyan po kayo? No? Matthew 24, 29, 30. Ito po. Immediately. Sabihin nga ninyo, immediately. Immediately. Sa Tagalog yan eh. Ano sa Tagalog yan? Bigla. O, kaagad-agad. Yun. Kaagad-agad. Immediately, after daw nung tribulation na yun, of those days, the sun will be darkened, ang araw magdidilim, the moon will not give its light, hindi magliliwanag ang buwan, mawawalan, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Biruin nyo to, yung mga bituin, maglalaglagan sa mundo. Mga kapatid, kahit mga batang magagaling sa science, magtatawanan to. Bakit po? Ganyan ang stars. Ganito ang mundo. Paano malalaglag yung mga stars sa mundo? Ano? Amen. Kung meteor naman yon, meteor yon, hindi stars. Ano? The stars will be fall from heaven. Ano sinasabi natin dito? No? Then, will appear. Kaya huwag mong liliteralin ang Bible. Then will appear the sign of the Son of Man. Ayun na si Jesus. Lilitaw daw ang tanda. O di ba dumarating nga, lumilitaw lang daw yung tanda. Then will appear the sign of the Son of Man in heaven. Saan? In earth pa. In heaven. And then all the people of the earth will be mourned, mag-iiyakan, when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with the power and great glory. Parang kung i-imagine mo si Jesus, kasama yung mga ulap, paparating nakasakay sa ulap. Tama ba ang ililiteral natin? Dumarating siya, may kasamang ulap. Pero alam niyo po mga kapatid, itong coming on the clouds, ibang topic po ito. Whenever na mababasa mo yung coming on the clouds mula sa Old Testament, may paparating na kapahamakan. May paparating na sakuna. At yung sinasabing coming on the clouds dito, yung mangyayari sa 70 AD. Mga kapatid, hindi ko lang, wala lang akong time dahil iba ang topic natin ngayon. No, ang ito sa Tagalog, yung immediately, datapot, karaka-raka, pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na yun. So hindi after 2,000 years, ang pagbabalik ni Jesus, karaka-raka, immediately. Datapot karaka-raka ang pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na yon, na kung magkagayo, ililitaw ang tanda ng anak ng tao, makikita nila ang anak ng tao na napaparitog sumasa alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Mga kapatid, sabi ko nga, kung liliterin mo yan, ililiterin mo, nakakatakot, ang mga bituin, babagsak sa lupa, tapos si Jesus lilitaw kasama yung mga ulap. Ang tawag po sa mga language na ito, ng mga sumulat, apocalyptic language. Meron po silang ginagamit. Gaya sa Revelation, binasa niyo ba yung Revelation? Sino na rito nakabasa ng Revelation? Apocalypse. Diba? Apocalypse. Nakakatakot basahin yung pahayag, yung Apocalypse. Bakit po? Merong 7 mangkok doon eh. May 7 trumpeta. Kung 7 mangkok at ang unang mangkok ng puot ng Diyos ay ibinuhos. At kung i-imagine mo yun, may malaking kawa doon sa langit, sa ulap, tapos binubuhos yung mangkok. At ang pangalawang mangkok ay ibinuhos. Puro apocalyptic language po yun, hindi dapat nililiteral. Mga kapatid, ang problema sa atin, nililiteral natin, pati yung rapture, lilipad daw tayo. Paano daw kung nasa kisabi ka? Tapos meron pang rapture, paano kung suit po nakatapis lang ako ng tuwalya dahil kalalabas ko ng banyo, tapos mag-rapture, paano ako ng paso? Ang dami iniintindi eh.
Pastor, paano yun kung talagang hubot-hubad ako, naliligo, tapos nag-rapture? Paano? Ang dami tuloy natin iniintindi. No, dahil bigla daw puti ang suot natin. Kaya tuwan-tuwa yung mga naiwan, puro Levi's, saka ano yung mga naiwanan sa daan eh. Nag-ubay tuloy yung nakakita. No, ganun po, no? Huwag natin ililiteral. Huwag natin ililiteral. No, ang Biblia po gumagamit ng symbols, metaphors, allegories, kadalasang ginagamit. Dito tayo tututok ngayon para pag binabasa niyo ang Bible, hindi kayo natatakot. Dahil hindi pala literal yan, mga kapatid. Yung phrases, gaya po ng sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars, no, babagsak sa lahat. Example lang daw yan ng mga symbolic language at apocalyptic language. Remember, mga kapatid, sino nakakaalala kay Joseph? Sino nakakaalala? Sino tatay ni Joseph? Hindi po si Joseph Estrada. Sino tatay ni Joseph? Si Jacob. Tama. Si Joseph, ano tawag sa kanya? Joseph kasi mahilig siyang managinip. Naalala niyo isang panaginip ni Joseph. Tatay niya si Jacob. Sino si Jacob? Siya si, pinalitan ng pangalan eh. Siya si Israel. Siya si Israel. Nanaginip si Joseph. Tatay, napanaginipan ko po. Yung buwan at araw at 12 bituin ay lumuhod sa akin. Kita niyo? Kung sino ang bituin, sino ang araw, 12 ang silang magkakapatid eh. No? So sa 70 AD, bagsakan yung mga yan, yung 12 bituin. Nawala na sinag yung araw at yung buwan. Kita niyo ba? Basta-basta ka mga, Diyos ko po, biruin mo. Ano kaya babagsak? Ano kaya klaseng bituin ang babagsak sa atin? Sana naman, matapat sa bahay natin, barong-barong pa naman itong ating ano ha? Kung liliteral mo, ang dami kasi, nililiteral. No? Pagdating naman doon sa nakakatakot ng verse, sasabihin ng mga pastor, ay, hindi literal yan. Pag nagkasala ang iyong mata, dukutin mo, dyan, hindi literal yan. Sino bang hindi literal? Nililiteral. Ano, pag nakakatakot, hindi literal yan. Hindi literal yan. No? Nagpe-play safe sila, mga kapatid. No? Kung idodrawing nyo si Jesus sa Revelation 1, kung idodrawing nyo si Jesus sa Revelation 1, ang sabi diyan, mahaba ang damit, may gintong sinturon. Ang mga mata niya nagliliyag na parang apoy. O sige, patrawin niyo sa anak niyo, si Jesus. Kung di nagtatakbo yan. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay. Lumalabas sa bibig niya ang isang malaking. Tinalo nito si Voltage 5, mga kapatid. Laser sword. Nanggagaling lang sa dibdib yung kay Voltage 5. Pero si Jesus may malaking espada lumalabas sa bibig. Subukan niyo pa-drawing sa mga anak niyo. Okay, literal tayo, literal, yung mga pastor, literal. Ayan ang itsura ni Jesus sa Revelation. Ang laki na espada sa bibig. Diba? Tatakot ka talaga. Kaya hindi basta-basta binabasa, ini-interpret yung Bible, lalo na yung mga bagay daw sa eschatology. No? So, do people ganyan pa talaga ang tingin natin kay Jesus? Of course, hindi. No? So, we must understand the cultural idioms. Bukod sa symbols, may mga idioms din po, mga kapatid. Ano yung idioms? Mga Pilipino teacher, meron pa dito. Ano yung mga idioms? Balat sibuyas. Ano yung balat? Sa atin yan, idiom sa Pilipino. Balat sibuyas. Ano ibig sabihin nun? Maramdamin. Balat sibuyas. Makapal ang mukha, idioms yan. Makapal ang mukha. Hindi nagbabayad na utang daw. Makapal ang mukha. Di nahihiya. Ano pa idiom sa mga Pilipino? Ilaw ng tahanan. No? Yung nanay. Ano pa? Putong lupa. Kapag ini-small mo yung, kapag merong nagyayabang at gusto mo siyang ismulin, niyayabangan ka, sinasabihan sila, putong lupa ka lang. Putong lupa.
Pero uno ba talaga? Aba, hindi. Makakaratis na pa yun. Di ba? Ano, namamangka sa dalawang ilog. Idioms yan. No? Dalawa asawa. Ano, lumabas sa ilog. Idiom yan, lumabas sa ilog. Ano, sasama ka ba? Sasama ka ba talaga o ano? Sabi ko, lumabas nga sa ilog. Eh, napalibasa, ito ay idiom sa Pilipino. Ay, hindi mo maikukwento ito sa Amerikano. I tell him to come to us. Tell him. Eh, tinanong mo naman, lumabas sa ilog? O ano sabi? Sabi ng Amerikano. It came out from the nose. What? Sasabihin ng Amerikano, hindi alam na Amerikano yun. Bakit? Atin po idiom yan eh. No? Lumabas sa ilog. No, alanganin ang sagot pag lumabas sa ilong. Actually, medyo bago to. Baka hindi alam nila result to. Mga kapatid. Okay, idiom sa Bible. Mata sa mata. Ngipin sa ngipin. Di ba? Mata sa mata. May verse na ganyan. Ngipin sa ngipin. Ano ibig sabihin yan? Buhay ang kapalit. Buhay ang kapalit. Kapag buhay ang utang, buhay. Ano ba? Ano ba? Meron ba isa bulag. Inaakay ng bulag. Bulag na taga-akay. Ha? Eh, iba, nagtuturo, teacher sila, pastor sila, pero actually, bulag sila. Kawawa naman yung nakikinig. Bulag din. Walang patutunguhan. Mga kapatid. Amen? Mga idioms po yan. Sa Bible, ginagamit po yan, mga kapatid. Kaya magdahan-dahan po dapat talaga. Ito pa, hyperbolic language. Ha? Hyperbolic language. Ano yung hyper? Sobra. Exaggerated. Ha? Meron tayo yan, mga Pilipino? Meron din. No, sample sa atin. Abot langit ang pag-ibig ko sa iyo. Di ba yung mga, hindi na ginagamit ngayon yan ng mga inaalala. Panahon nito ni Rogelio de la Rosa at saka ni Jaime de la Rosa. Panahon nito ni Nita Blanca at nila Ate Aleli. No? Abot langit ang pag-ibig ko sa iyo. Eto, panahon ni Kuya Loreto, susungkilin ko ang buwan at mga bituin. Hyperbolic, sobra. No? Pero may mga katotohanan naka dyan. No? Nasa likod ng mga yan. Ito pa, namunti na mata ko sa kahihintay. Sobra. Matagal ka naghintay. Pumuti pa talaga mata mo. Nawala yung itim. Diba? Tumiri ka mata mo. Ay, ibig lang sabihin ito, matagal kang naghintay. Sobrang tagal nung hinihintay. Nung kamitap mo, nung ka-eyeball mo. Namuti na ang mata. Hyperbolic tayo sa Bible. Meron ba? Meron sa Bible. Kung ang mata mo, ang sanhi na yung pagkakasala, dukutin mo ito. Sayang, di nakita yun. Namali ako ng pag-aayos ng slides. Ang sabi doon sa nasa likod niyan, mga kapatid, bakit mo pinapansin ang puwing ng iyong kapatid samantalang di mo nakikita? Alam niyo sa Tagalog Bible pa rin ginamit? Ang troso sa iyong mata. Grabe, ano? Yun yung sa Tagalog. Tahilan, sa lumang Tagalog ay tahilan. Sa iba naman, hamba. Kahoy din na malaki. Kahoy din na malaki. Pero sa modern na Tagalog Bible, nakakatuwa yung nakalagay. Troso. No? So, ibig sabihin nito, pinapansin mo yung maliit na kapintasan ng kapwa mo. Pero ikaw, ang laki-laki ng kapintasan mo. Sabi ko nga sa inyo, meron na kaklase sa Ariano noon eh. Taga sa inyo, at taga Rizal, taga sa Ibakat. Sabi siya. Mukha talaga siyang galing sa AIDS. Wala lang nagsasalita, pero mukha siya talaga So, kung sabi, tanongin ako, taga-mabata ka ba? Oo. Kaya pala mukha ka unggoy eh, sabi siya. Sabi ko, bakit di magsalamit to? Siya na nga ang pinagpukwento ang unggorilya. Gano'n. Di ba? Yung gano'n. Di ba? Yung hindi mo nakikita yung sa'yo, kung mamintas ka, grabe. Hyperbolic. Mga kapatid, ginagamit po yan sa Bible.
Kaya hindi basta-basta. Amen? Isa pa, yung agwat ng panahon. Ang binabasa po natin, librong 2,000 taon na ang edad. Mga kapatid, ilang taon na agwat ng mga apostol sa atin? 2,000. 2,000. Ang kapampangan nga ng Pampanga, nag-evolve na. Bago nahalo ng Tagalog. Habang lumilipas ang panahon, alam niyo ba yung mga Tagalog natin? Yung mga bago na. Mga bago na. Anong bukat bibig ng mga bata pag inuutosan ko? Wait. Wait lang. Wait lang. Nag-i-evolve ang mga salita natin. Mga kapatid. No? Ano daw yung pinakamalaking kasinungalingan na narinig nyo yan? On the way na ako. May kwenta ako dyan. Kahinaan nyo ni Pastor Henry. Kahinaan nyo ni Pastor Henry. Palagi na sinasabi, on the way na ako. Palagi, regular siyang huli sa meeting. Pero nakakatuwa naman. At kapag darating siya, sorry na nahuli ako, puro ko naman paro. Minsan, luluwas kami ng Maynila, dala ko yung bag. Nandun ako sa National Road na Orani, dito Gatog. At ang lalakarin niya siguro, mga 1 kilometro, pasigod-sigod sa bahay niya. Hindi na ako nakatiis. Pumasok na ako. Tinetext ko, nasa ka na? Naglalakad na ako, malapit na. Hindi na ako nakatiis. Kanina pa yung naglalakad na. So, ipinasok ko yung van. At pumuesto ako doon sa bahay nila, yung medyo nakikita ko yung van. Saka ako siya tinawagan. John, nasa ka na? Ito na ka naglalakad na, pambihira ka ako, nandito ako sa harapan ng bahay mo. Tawa siya ng tawa. Adali mo ako, sabi niya, ito, bisa ako, palabas na ako, sabi niya nga. May mga ganun. May mga ganun. Yung mga salita natin, nag-evolve mga kapatid. No? Hindi na nga Tagalog ang Bible. Nasulat na sa Hebrew, sinalin sa Latin. Sinalin sa Greek, sinalin sa Latin, sinalin sa English, sinalin sa Tagalog. Mga kapatid, ang dami na nagsalin na pinanggaling. Tapos ngayon may lalakad na pastor, dala Tagalog, dilibatiin ka, aawahin ka. Mga kapatid, yun lang ang hawak niya, pinagbabasihan niya. Mga kapatid, no? Kayo ba nanood na ng, inabot niyo ba yung LBN? Ate Aleli, umamin ka. Mga palabas sa TV na LBN, Sampaguita Pictures, LBN, yung mga black and white pa. Kita niyo kung paano sila magligawan. Napakahaba ng salita. Sasabihin lang naman kita, I love you. Ang haba ng sentence. Ganon sila. Mga kapatid, pero hindi na gano'n ang Tagalog natin ngayon. No? Ito, nakakita ko sulat ni Rizal sa kapatid niya. Sulat ni Rizal, pakinggan niyo. Ano pangalan ng kapatid ni Rizal? Okay. Sulat pala ito ni Pasiano kay Rizal. Hindi sulat ni Rizal sa kanyang kapatid. Ay, sulat Sulat ni Rizal. Sa himpilang ito, sabi sa himpilang ito ay tinanggap ang isang patalastas na galing sa observatoryo na sinasabing magkakaroon ng baha. Ang haba, alamin mo ito sa mga pare kung may katotohanan at sakaling totoo nga ay nararapat kang umuwi agad sapagkat ang panahon iyan ay wala ka rin lamang maaaring gawin yan tungkol sa ito ang ninanais ng ating mga magulang. Pag ang sinasabi rito, may balitang narinig sa pulungan na magkakapagyo, babaha. Umuwi ka agad. Kaya dami-dami sinabi pagkahaba-haba. Umuwi ka agad para may kasama yung ating magulang. Ang mga bagay na hinihiling mo sa akin sa iyong sulat ay ipadadala sa Lunes at magitan ng Kapitan Juan na magdadala ng isang ahas na di karaniwan at ihahandog niya sa museo ng mga pare.
Kung bagaman si Damaso ang tumutol sa pagbabayad kay Tito Ramon, gaya ng sinasabi ko sa iyo, unang sulat, ngayon ay nagpapamalas na siya ng anyo, ng tungo sa pagkasundo. Hindi nila kapatid ito eh. Sasabihin mo lang naman, ngayon okay na siya, gusto niya siyang makipagbate. Meron pa ng palatandaan na makikipagbati na. May anyo ng pakikipagkasundo. Kita niyo yung mga lumang Tagalog. Mga kapatid, ang Biblia po nasulat 2,000 years ago. Kaya ano talaga, hindi basta-basta. May mga tumayo ngayon, nangaral, na basta na lang po in-interpret yung Bible ng literal, mga kapatid. No? Bakit ginagamit ang kingdom? Kaharian ng Diyos. Kaharian ni Kristo. Kaharian ng langit. Alam niyo kung bakit ginagamit yan? Mga kapatid, puro kaharian noong panahon ni Jesus. Kaya ang ilustrasyon niya, puro kaharian. Walang presidente noon, walang prime minister. Puro hari, bawat bansa, hari sa Persia, hari sa Mesopotamia, hari sa Egypto, puro hari, mga kapatid. Kaya kung magkwento siya tungkol sa kaharian ng langit ay matutulad sa ganito, parang sinasabi niya, hindi katulad ng kaharian dito sa lupa. Ang kaharian ng Diyos ay matutulad sa ganito. So gumagamit siya ng kaharian. Mga kapatid, kasi noon, puro kaharian. Kita niyo po? Kita niyo po ba? Na? Kaya kung sa panahon natin ngayon darating si Jesus, ay hindi siya gagamit ng kaharian. Wala na eh. No, mga presidente na, ang gobyerno ng Diyos ay matutulad sa ganito. Ganun na. Kasi mga kapatid, bakit kailangan kong magbitin to? Mga kapatid, ang totoo, yung kaharian ng Diyos, mga kapatid, ang totoo, ang plano talaga ng Diyos, ang sinasabi ng Diyos, pamilya tayo. Amen? Kasi sa kingdom, remember this, sa kingdom, sa kaharian, may hari. At kapag may hari, may mga alipin. Kita nyo? Kapag may mga hari, may mga alipin. Pangit pa rin. Pero sa pamilya ng Diyos, lahat anak ng Diyos. Walang alipin. Meaning, ginamit lang yung salitang iyan noon. Amen? Noon. Pero ang totoo, family tayo. Walang alipin. Lahat anak ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sino nakakaalam dito? Act of God. Ginagamit ito ngayon. Saan ito ginagamit? Sino sa inyo may mga insurance? Insurance sa kotse, insurance sa bahay, insurance sa kalusugan. Alam niyo ito, ginagamit ngayon ito, act of God. Pag act of God, ano ibig sabihin ito? Sino nakakalam? Nakakalam? Pag act of God, nature yan, bumaha. Lumindon. Eh, wala tayong magagawa, sabi ng insurance. Act of God yan. Act of God yan. No? Ang sa insurance mo lang, kung ikaw ay ma-aksidente, makabundol, makasagasa, nabagsak ka ng puno, wala tayong magagawa dyan. Act of God yan. Ginagamit po yan ngayon, mga kapatid, act of God. Mga baha, pag nature, kalamidad, tawag nila act of God. Ano ang basura? Basura talaga. Sino pumangit na naman? Ang Diyos. Basta sa una, tawag nila, act of God. Legal terms po ito, mga kapatid. Kuha niyo po. Kaya sila noon, meron din sila tinatawag na wrath of God. Pero totoo, wala namang wrath ang Diyos ng pag-ibig. Pero tawag nila wrath of God. Kita niyo ba, may katapat yung wrath of God noon. Quote ng Diyos, act of God naman ngayon. Amen? Buhay pa siya. Amen? Pero ngayon, may mga kotse na naka-insure sa baha. Tama ba ako? Meron na. No? Kaya kung bahain sa lugar nyo, ay ipa-insure nyo na yung ano nyo. Kuya Public, ipa-insure mo na yung tricycle mo. Si Pastor Brian. Insure. No? Dati, sa insurance, sa LTO, pipili ka lang eh. Diba? Pero ngayon, kasama na yung binaha. Pero totoo, act of God ang tawag nila doon. Pero sinama na nila. Kung nilindol naman, at kung sakaling mabagsakan ng puno, palagi ko walang insurance na maglalagay. Napakadalang puno na may mabagsakan ng puno.
Matatalo yung insurance nun. Okay. Andiyan ba kayo? Sino yung marami natututuhan? So, again, tanong natin, did Jesus already return in AD 70? Matatapos na po tayo. Pahayag 1:1. Pahayag, Apokalipsis 1:1. Unang bersikulo ng pahayag. Ang layunin ng paghahayag na ito ay ipabatid sa mga alipin ng Diyos. Ano ba ang templo? Tawag nila mga alipin eh. Ang layunin ng paghahayag na ito, ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit na maganap. Sinasabi ng sumulat ng Apokalipsis sa mga bagay na malapit ng maganap sa panahon nila. Kita niyo po, malapit ng maganap. Hindi sinabing malapit ng maganap after 2,000 years. Sa English, things which must shortly take place. Shortly take place. Kano ito kalapit sa panahon nila? O tingnan nyo to, ngayon naiintindihan ko na tuloy itong mga verse na ito. Naiintindihan ko na tuloy. Dati hindi ko maintindihan to eh. Bakit? Ano sabi ni Pablo dyan? For salvation is nearer to us now than we first believed. The night is far gone, the day is at hand. Ano sabihin nito? Ang kaligtasan ngayon ay mas malapit na kaysa noong bago tayo sumumpalataya. Kasi malapit na 70 AD, pagliligtas ng mga anak ng Diyos. Kuha nyo, sino nakakuha? Kung babasahin mo ito ngayon, ang kaligtasan, mas malapit na tayo ngayon sa kaligtasan. Hindi kagaya ng panahon ni Pastor Malapas 1982. Hindi ganun yun. Sila sa panahon nila, malapit na daw ang pagliligtas sa kanila. No? Kaysa doon sa una nilang paniniwala. Una silang naniwala. Amen? Part 1 lang ito mga kapatid. Susunod natin yung part 2. Amen? Meron kayong natutuhan? Sana po, I hope, na makalaya talaga kayo. Kasi ngayon, alam nyo, marami na nga natatakot, marami pa nag-spread ng takot. Si David Jeremiah, na ang daming libro dito, kung sinusundan nyo siya sa Facebook, nako, nakakatakot ang mga sinasabi niya. At malapit na talaga ang sinasabi niya na mangyayari ang pag-agunaw ng mundo at pagbalik ni Jesus. At tayo sinasabi natin, mabuhay tayong masaya, mabuhay tayong masarap, sapagkat ang hinaharap natin ay payapa. Ang mundo'y paayos, mga kapatid. Natuto na ang mga tao. Ang mundo po, again, paayos. Hindi palala. Ang mga giyera na yon, hindi na basta mamatay ang milyon-milyon, kundi tinatarget na lang ang mga general. Ang binobomba ngayon, yung mga sabi mo nga, yung mga katulad ng kay Albert, pag giniyara ang Pilipinas, alam nyo ba? Ano unahin nila? TNT. Camp Tolentino. Yan lang. Pero yung magpalipad sila ng rocket sa Tortugas, bawal yun. Bawal yun. Mga mamamayan yun eh. Bawal na yung mga ganun. Hindi ka to. Ganun na ngayon. Specific na yung, mga kapatid. No? At ang tao natuto na rin sa kalikasan. No? Nag-pandemic nga, pero ang tao bigla nagmahal sa mga halaman, plantitos, nagsipag-alaga ng mga aso sa bahay, ng mga ibong, ng mga kalapate. Alam niyo, may mga ibong nagbabalikan ngayon. Naubos namin ito. Alam niyo yung mayang pula? Nung bata ako, naubos to eh. Ngayon nasa bubungan namin eh, mayang pula. Kasi daw, ang mga bata ngayon, busy sa gadget. Sobrang kabisihan sa gadget, may mga animals na nagbabalikan, may mga ibon nagbabalikan. Bumabalik yung kapaligiran na kapatid. Amen? Paayos ang mundo. Hindi palala. Amen? Tayo po tayong lahat, ating pasalamatan ng Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensaheng mapagpalaya, Panginoon. Salamat, meron kaming future na inaasahang mapayapa at paayos na mundo. Meron kaming kapayapaan para sa aming mga iiwanang anak, iiwanang apo, na ang mundo na kanilang gagalawan, Panginoon, ay maayos at mapayapa, Panginoon.
sapagkat ang paghahari mo sa puso ng tao ay magtatagumpay. Ang liwanag ay magtatagumpay laban sa kadiliman. Ang ebanghelyo ng kaliwanagan ay lalo pang masisilayan ng tao, Panginoon. Salamat po ng marami. In Jesus' name we pray. Okay. Amen. Sana naman, as usual, Pastor Brian.